Magandang hapon po sa atin lahat. Araw po ngayon ng Lunes. Andito nun po si Professor Tonto Contreras sa isa na naman delayed na live sa Facebook para sa mga friends ko sa Usapang Politika. At syempre yung mga followers ko dito sa Facebook at mga subscriber ko sa YouTube. Lagi naman talaga kayo nasanay na kayong nag-aabang. Pasensya na po, napalate po tayo ngayon ng live na naman kasi ang dami kong ginawa. Maghapon ng meeting, may mga inasikaso kanina ng umaga. At mabuti naman sapagkat ngayong araw na to, pag-uusapan natin yung special session na pinatawag ni Pangulong Marcos sa Congress. Sa Miyerkules. Magkakaroon ng bagong session, special session, kasi natapos na yung session ng House at saka ng Senate. Nag-adjourn na sila sinidie. Pero sa ayon sa saligang batas, pwede magpatawag ang Pangulo ng special session. At eto nga ay gaganapin sa Miyerkules para asikasuhin ang mga hindi pa natatapos, ang mga nabinbin pang mga proposals, mga panukalang batas na importante. So, nasa otoridad po yan ng Pangulo. Pero ang subtext po kasi nito, may implikasyon ito dito sa nangyayaring kaguluhan sa Senado. Kasi kung babalikan natin, wala pa silang Senate President. Sapagkat bagamat naghalal na sila ng Senate President pro tempore at nagtalaga sila na italaga nila ito si Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President ay acting. Wala pang Senate President kasi ayon sa saligang batas, kailangan mo ng 13 boto. Bagamat tinalakay na natin yan dito, di ba, yung issue ng quorum, issue ng tama bang bilangan, etc. At siguro sa Miyerkules, pag-usapan natin ulit itong ano ba talaga yung impeachment niyan, 16 ba talaga yan o ano, palalimin pa natin. Ngayon, ang pag-usapan natin dito, anong implikasyon nitong special session na ito sa nangyayari sa Senado? Kasi sa House, wala eh. Payapa sila doon. Pero sa Senado, matatapos na ba ang mga palabas ni Alan Peter Cayetano? Mukha. Kasi ang mangyayari dito sa Miyerkules, pag open ng Senate session, madali lang naman na mag-nominate kasi wala silang Senate President ngayon. Meron silang acting. So, syempre yung acting ay si Sherwin Gatchalian, siya ang magpe-preside. At madaling may isa na tumayo para i-nominate siya bilang presidente. At kung meron ng 13, at mukha yatang naka-13 na, kasi 12 dati, tapos ngayon mukhang merong isa, baka meron pang nga daw 2 o 3 pa ang lumipat. So, madaling salita, ay makukuha na yung 13 votes. Una, magkakaroon na ng quorum kasi yung 12 madadagdagan na ni Joel Villanueva, attend daw siya. At the very least, meron ng 13. So, hindi na maki-question ng quorum. At dahil may 13 sila, pwede na sila maghalal na ng Senate President. So, ang sunod na tanong dito, a-attend ba si Senator Alan Peter Cayetano? Abangan natin. Manggugulo ba siya? Hindi natin alam. Baka kaya niya bang manggulo? O sige, pwede siya mag-privilege speech ng pagkahaba-haba. Pero at the end of the day, dahil wala siyang bilang, meron lang siya sa ngayon. Kung titingnan natin, i-assume natin na si Joel Villanueva ay huwag nating i-ano sa equation, at the very least meron na lang siyang siyam. Samantala yung kabila 12, idagdag mo pa si Joel, 13 na yon. So, it's his every right to question the proceedings, but at the end of the day, it's going to be a vote. And the vote will be not to his advantage, not to his liking. So, sana matuldo ka na nga ito bago man magsimula ang impeachment proceeding. Sa matuldo ka na kasi para maklinaw na sino ang presiding officer, sino yung Senado kasi sa ngayon bagamat hindi na dapat na nalilito kasi meron ng Senate President pro tempore at siyang acting Senate President para talagang legit na siyang Senate President at meron ng 13 boboto sa kanya ay siguro ay mangyayari ito sa special session. So inaasahan po natin ito. Abangan natin yung special session na yan. Tingnan natin kung ano magiging itsura. Meron bang drama? Meron bang iyakan? Meron bang sigawan? May takbuhan ba? May madadapa ba? Hindi natin alam. At the very least, mag-a-appear ba si Senator Bato? Yan ang abangan natin. Pero kahit po, magpapahuli ba siya? Kasi hindi niya na, at least at the very least, wala na si Senator Alan Peter Cayetano, nakakampi niya, hindi na Senate President. So,
kung malamang hindi magpapakita si Bato de la Rosa at nagtatago na siya. Kasi sa ngayon, hindi na obra yung house arrest sa kanya o hindi na obra yung ah, Senate custody, protective custody. Hindi na talagang ano na siya considered na siya as fugitive from justice. Huhuli na talaga siya at baka siya ipadala na agad sa The Hague. So, I don't think Alan Peter Cayetano will be able to, no, Bato de la Rosa will be able to attend. And I don't think that uh, Jingo Estrada will be allowed by the court to attend. So, merong 22 senador. Pag meron ng 13, tapos na sa Senator Alan Peter Cayetano. Magkakaroon, kasi sa ngayon, hindi na siya presidente ng Senate. Magkakaroon na ng bagong Senate President. So, yan. Abangan natin yan. Pero alam mo, kailangan na natin yan eh. Kasi kung titingnan mo sa Senator Alan Peter, sa ngayon mukhang tanggap niya na eh. Nasa different stages of grief nga siya eh. Ano nga ba yung iba't ibang stages of grief? Tingnan nga natin kung ano yung teka ha, tingnan natin. Ano ba yung stages of grief? Ah, para hindi ako'y magkamali eh. O di ba? Stages of grief. Itanong natin. Nauna denial. Difficulty accepting the loss or reality of the situation. Tapos anger, nagpupukpuk na siya sa kanyang sa kanyang, 'di ba? Na yan yung bargaining, 'di ba? Nag-bargain siya kay Senator Sherwin na sige maghati na lang tayo. Depression. Yung ngayon tahimik, well hindi siya tahimik pero nakikita mo talaga malungkot siya. At syempre ang pinakahuli, acceptance. Matatanggap niya na yan, lalo't sa Miyerkules ay kung magkaroon ng special session at siya ay talagang ihahalal na formally ang nakaupo na acting Senate President. Sana naman wala na masyadong drama. Ako ayokong isipin na wala ng drama. Meron yun. Pero sana naman wala ng drama. We deserve more. We deserve better. We deserve no less. Tama na itong mga dramang ito. Magtrabaho na sila. At atupagin na nila yung mga ibang mga bills na hindi pa na-approve at atupagin na rin nila itong impeachment ni Sara Duterte. Kasi ito ang mas mahalaga sa ngayon. Yung mga batas na dapat na ipinapasa, yung mga retirement ng mga general, yung pagpapasa ng mga citizenship ng mga atleta natin na foreign born, yun ang naiwanan sa Senado. At yung mga anti-dynasty bill, yung iba pa ng mga bagong mga Ikes bill, yung mga kung ano pang mga bill na naiwanan dahil nagdrama-drama-drama ang mga senador. Tama na. Nasasayang pinapasahod namin sa inyo. O sige, gawin na lang natin maikli itong usapang politika na ito. Total hapon. Pagod ako, pagod din kayo, and I'm sure. Sa Miyerkules na ulit tayo magkwentuhan, sa umaga. Siguro pag-usapan natin itong ano ba talaga yung impeachment na, 16 ba talaga yan? Ano ba mangyayari? Pinaliwanag ko na yan sa inyo. Pero sige, pag-usapan Patrick, maraming nagtatanong sa akin eh. O sige, sana nakapagturok sa inyong kaisipan na plus kayo mga puso at nababagong panahon sa buhay, lalo-lalo sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. Uy, may nag-message. Pag-usapan din naman daw yung nangyayari sa Ateneo, yung basketball. Well, sige na nga, pag-uusapan din natin sa Miyerkules. It's either that or yung impeachment. Pero talagang marami interesado din na anong masasabi ko tungkol dyan sa nangyari na yan sa basketball. Alam mo kasi ginagawa na natin politika ang sports eh. Anyway, sige. Sana nakapagsilbi ko sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Nasabi ko na ba ang Lasal? Touch, yung teach mind, touch heart, and transform lives. Yan ang sinasabi sa akin ng Lasal eh. Ang sabi sa akin ng UP, serve the people, magsilbi sa bayan. O sige na po, ako po ay magpapahinga sapagkat na maghapon ako nagtrabaho pero siyempre hindi ko kayo lagi nakakalimutan. Maulan na ngayon, nalakas ang ulan, binabahan na naman tayo sa mga lugar na ito. Pero at the same time, merong El Nino. Ang El Nino po, yan yung mainit na panahon. Diyos ko, ano na bang nangyayari sa mundo? Politika man o weather, talaga nililindol, di ba? Talagang, ewan.
Anyway, ang something na lagi nandito ay andito ako. Lagi ko sinasabi, UP naming mahal, Animo Lasal! Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Nasa man ko naroon sa mundo. Lalong-lalo na dun sa mga team replay. Bye for now. Talk to you Wednesday. Ingat po. Take care.